Oras po natin, 5 minuto na makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Samahan niyo po kami hanggang ika-10 kalahati ng umaga. Siyempre kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz at itong si Inspector General Tody Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Si Senator JB Sen JB. nasa Palawan. Teka, nagkatotoo yung sinasabi namin last week Ano meron? na merong pasususpinde at patatanggal Yes. ang ating Inspector General. Yes. Bigat Ayun, yung Inspector nagkatotoo. General. Mabigat. Nagkatotoo. Hindi, Oo, matindi. Matindi ang dating niya. Pero simula pa lang yan. Simula pa lang. Meron pang Marami iba. pa raw, marami pa. Meron pa iba. Kaya lang, ayaw pa sabihin kung sino eh. Yung Naka-pipeline. sa NCRPO, ikaw yung nag-recommend ng dismissal, Oo. ba? Oo. Na removal? Hindi. Wala kaso sa amin, di sa amin dinala. Ah, hindi. Hindi ba? Sa amin dinala. Di ikaw Pero may yung- recommendation ka for Ikaw removal. daw yun eh. Or replacement? Hindi nga umabot sa amin eh. Ikaw daw Hindi bumulong umabot kay sa amin. Marbil eh. Ah, hindi. Sa'yo nang galing yung report eh. Oo. Sabi mo, Wala. Yun sa At akin. saka, ano yan, ngayon yung, daw sa mga ganyan mga shuffle lahat, etc. Hindi daw gagalaw si Gerald Marbil kung wala siyang initial. Yun rin ang dinig ko. Oh, Mala- dinig ko malaking- lang yun, dinig ko. Ang malaking issue talaga dyan talaga yung mga pagganyan mga raid. Yan ang talagang malaking Hindi, pero alam mo, problema talaga yan. Yung galaw ng Inspector General, kung Oo. sino man yun ha. Mm. Maayos. Considering na dati kasi ang kantsaw dyan, puro gurami lang Iyas, ang nadad. sa Sa Iyas. Sa Iyas, oo. Puro gurami lang ang nadadali. Walang nangyayari, walang nangyayari, PO1, oo. PO1, Wala. PO2. Ito, matitindi. unang banat, general Oo. Hindi, agad. tsaka may character to eh. Oo. Character. Iba to. Nadali pa yung NCRPO. Oo. Dalawa nadali Oo, nito. oo, oo. ACG at saka... Hindi naman kami kikilos siya baka wala kami information. Siyempre, galing sa IAS. siyempre. Oo. Pwede bang kumilos kayo na... Yung IAS ang matinding. Doon muna yun. Grabe yung report ng IAS doon. Grabe. Ito rin kapal eh. Oo. Oh, tsaka lahat daw ng adjectives ginamit. Ginamit doon. Nabalitaan. Lahat ng adjectives parang si Para matiinan. parang si Vice President. Gumagamit ng lahat ng adjectives. Yes. O ano ba yun? Hindi naman Iba yun. adjectives Iba yun. Invectives. Expletive. Ha? Expletive. Expletive. Invectives. Invectives. Oh, hindi adjectives yun. Invectives. Ano ba yung kondon? Ano ba ang nangyayari dun sa house ngayon? Hindi, kasi meron You have to, government. alam mo, under the Constitution, the House makes its own set of rules. Yes. Oh. Hindi nila matanggap na hindi nila kayang pataubin yung mga patakaran na pinatutupad ng House. Wala kang magagawa yung kahit dali mo sa Korte Suprema yan, sasabihin ng Wala. Korte Suprema. Dami. We cannot, Internal yun, internal. unless they are patently unconstitutional, we cannot step into the picture. Yes. Oh, di ba? Which is not unconstitutional because the House is its own rule. Yes. Kaya nga, exactly. As a separate exactly. branch of government. Oh, Yeah. Kaya nga, unless it is patently unconstitutional. Wala naman eh. You cannot impose You cannot impose yung... Ay, nako. So, ang pinagtatalunan dito, yung pagkaka-cite in contempt ng kanyang chief of staff, ganun ba? Yung si Attorney Lopez. Lopez. Ang una muna... Kilala ko yan eh. Kasi nung umpisa pa lang ng term ni President BBM, kami yung lagi nag-caretaker pag umaalis siya. Kasama ko si Vice President, tsaka si Conrad Estrella. tama. Wala pa nun si E.S. Bersamin. So kami tatlo lagi ang caretaker government, ang caretaker tama. Vice committee. President, DOJ, Oo, tsaka oo. NADA. Si Sulaika nag-organize ng aming morning chats. Yes. Yung aming daily meetings ng caretaker committee Yes. para sa presidente noon. Pag umaalis ang presidente. Kasi matagal na ako, ang alam ko, yan pa city administrator niya nung mayor siya ng Davao eh. Di ba? The Chief of Staff. Chief of Staff Hindi, siya. pero naging city administrator yan. Ang, In fact, nung nag-city administrator yan, naalala ko,
nagkakontrahan pa yan ng City Council headed by President Duterte who was the Vice Mayor then. Oh. Diba? Yung mga, ewan ko kung ano pinagtatalunan. Hindi, it's also use of funds yun. Ganun ba? Use of funds. Kasi, ang the history according to to the reports is that yung confidential intelligence funds from way back, they have their own rules. They had their own rules also. Yung kanilang rules confidential din. Oo, yung ganon. doon sa confidential ngayon funds. dito, Non-accountable. iba ngayon itong rules kasi iba na to. Hindi, COA na yan eh. COA na pinag-uusapan na rules. Kowa na to. Dahil tinawag nga ang ano dun eh. Kaya nga Ang COA COA. yung nakaano doon nakasalang yung COA. Ako, ang tingin ko dyan, ang susi dyan, yung Deputy Chief of Staff ba yun? Si Na siyang Ordonio. pumirma nung mga... Operations? Hindi ko alam kung for operations. Basta deputy ni Atty. Zuleika. Lopez. Ang pangalan nun si Lemuel Ordonio. Limuel Ordonio. Ordonio. Yun ang nawawala di ba? Yun ang nakapirma doon sa mga report nung liquidation Kaya may lusot pa yun si Atty. Lopez kasi as Chief of Staff. Tego, alam ko saan nila hanapin yun. Ganun ba? Sa Laud. Baka nagpa-practice na shooting. Kala ko nakabaon na Hindi naman. Hindi. Malapit sa pamilya yun. Si Lemuel. Sa Laud Quarry. Anyway, ito naman si attorney ba yun? Oh yes, Attorney Zuleika. Si Limuel. Attorney rin. Si Zuleika comes from a very prominent Davao family. Yes. The Lopez's Lopez. Nila Roy. Ni Ni Congressman baka Roy. pinsan o pamangkin nila Roy. Oh. Pamangkin siguro ni Roy. Anyway, sana naman, kung wala naman kayong itinatago, bakit naman hindi kayo magpunta? Di ba? Mas lalong na-strengthen kasi po mga kababayan. Yung belief. Pagdududa. Yes. Di ba na meron kayong tinatago, kapag ganyan na ayaw nyo magpakita, hindi ba? Ayaw mong sumagot sa mga katanungan. Kasi kung ako At naman saka- yun, hindi ba? Kung talaga namang isinamit ko na, yan naman a matter of record na at sa Commission on Audit na. Di ba? O di sabihin ko, yan ang paninindigan ko na yan. Kasi isinabmit mo na Oo. Di ba? Tapos hayaan ko ang COA mag-decide whether talagang permanente na yung NDA, di ba, yung Notice of Disallowance, at pagkatapos kung permanente na Wala yun, ba sila doon? Precisely Oh, wala. Focus na. Nasa AOM pa lang sila eh. Precisely. So, Oh. ang point ko lang doon is that, di ba, ito po, hinatag na namin, nilatag na namin yan. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Kung mali man po yan, di kami mag-aapila sa Commission and Bank. Di ba, ganun ang Yes, yes. proseso nun? Yes. Pero pag nagtatago ka, ayaw mong liwanagin Ayaw saan napunta, magkano ang... mahirap naman po yan kasi pera po ng gobyerno Hindi yan. pa naman tapos dapat na proseso. Hindi pa. Kaya ayaw nilang humarap. Ayun na nga. Di ba? At saka, lalo tuloy nagkakaroon ng problema dahil hindi ka sumasagot. Kung sumagot ka, evasive ka. Hindi At tapos. saka, ito naman po mga kababayan, wala po kaming kinakampihan dito, yung tamang proseso lang. Hindi naman po kami maniniwala, di ba, na ikaw, Chief of Staff for the longest time. Di ba? Mangyayari alam. sa opisina mo yun na hindi mo alam. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Kaya nga sabi ni Congressman ako naman naging 34 years na ako sa gobyerno rin eh. I also held a lot of positions. Hindi pwede mangyari na na ganyan ang sitwasyon dyan. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Kaya nga nakita mo, ang diferensya ng sagot ni Atty. Lopez at saka yung ginagawa ng IAS, malaki-malaki. Malaki. Ito, Iba yung IAS. kompleto eh. Documentation. Ito kakapal. Ay, nako. Sa NCRPO, kalahati Ano na. ba, pero ang prediction namin, marami pang general ang gugulong, tsaka mga Oo. koronel. Oo. Sa IAS, via IAS. si Inspector General Dulay. Oo. Marami na nakalap na na Information. information. Na talaga daw ko na, Oo. yung medyo Mabibigat. Validated smoking gun. information. Kung tawagin nila, smoking gun. Oo. Yung Undeniable Dalawa report. lang daw yan Check, dalawa lang. Oo. Kung hindi gumulong yung ulo ng mga general, yung ulo ni Inspector General, madali. Hindi naman. Dalawang bagay lang yun, hindi ba? Ginagawa niya lang ang trabaho niya. Oo. Tama naman. Kaya ang pangako niya sa lahat Oo. Nung kinuha niya yung posisyon. Tsaka nung nag-assume daw yan, nung una niyang, wala daw siyang kinatatakutan. Wala. One star, 2 star. Kaya anong kalibre pa yan? Oo. Oo. Hindi, pero alam sa amin naman, alam naman ng mga kasama namin doon na alam nila kung hindi, yung mga patakaran na yan, matagal na yan eh. Dapat yan may PNP, tinatawag PNP operational procedures. Pero So sa amin, talagang ingrained na yun sa lahat na dapat alam mo yung operational procedure. alam niyo ang kagandahan lang nitong ginawa ni Inspector General. For the first time, ating pupurihin si Inspector General. Gumalaw. Kasi alam mo, ang kailangang ipakita dito sa mga ganitong organisasyon, lalo na yung mga ganyan, pulis.
yung certainty of punishment. Yes. Na kapag ikaw ay hindi sumunod dun sa mga tinatawag na mga operating procedures na dapat mo sinusunod, ililihis ka dahil pulis ka, dahil general ka, ito aabutin mo. Di ba? At dapat naman dyan, na tayo'y, paano ba, nakikiusap o tayo ay nagre-request kay General Marbil na lumapit na aprubahan. Oo. Yung kasi problema dito, recommendatory lang yung IAS eh. Di ba? Yung, Hindi. Iba na ngayon. Ang sabi nung Inspector General, hindi raw siya kaya tanggihan. Oo. yung general. Ni General Ito naman Marbil. may nagsabi sa Oo, akin. ni General Marbil. Hindi pwede yun. Pag hindi daw ito inaprubahan ni General Marbil, magre-resign ako. Oo. Hindi. Si General Marbil daw papadismiss. Oo. Ayun. Mismo. Mabigat yun, mas mabigat Oo. yun. Mas matindi source mo. Yung source ko, yung Inspector General ang magre-resign eh. Ito. Ang source mo, si General Marbil ang magre-resign. Mas mabigat yun. Hindi, pero yun nga Kasi eh. may dala rin Hindi, siya. yung nilabas namin, para malinaw lang, hindi nilabas namin talaga dito. Ang issue dito talaga, command responsibility. Ibig sabihin, hindi pwedeng magtago yung mga pinuno, yung mga commanders. Operating units. Oo, ng operating units. Sa likod ginagawa. ng mga tao nila. Kasi alam mo, totoo lang, kawawa dito talaga. Yung Pasensya, mga- alam naman natin naman dyan. Yung mga nasa ilalim. Kasama ko eh. Ang kawawa naman lagi dyan, yung mga napag-utusan eh, di ba? O nasama, no? Pero yung mga pinuno, yun ang nakakalusot, ano? Dito siguro, sa nangyari na ito, talagang masusi namin titingnan. And that should talaga apply to yung- all agencies. Dapat. Dapat. Pwede mo sabihin, hindi ko alam. Ang tawag Pwede dyan, ba? leadership. Leadership. Oo. Pwede mo sabihin, hindi ko alam. Saka political will. Yes. Political Kaya will. matindi. Pero I have to give due credit to PNP Chief Marbil kasi siya nagbigay ng instructions na dapat talaga pag tiningnan namin, we should really include all of the commanders and really look at the participation. Yan, Kaya So, yung maganda mga... yung instruction din advice din ni guidance ni PNP Chief General Marbil. Sabi niya, hindi maari na yung mga tao gagawa ng ganyan na hindi nyo sinisilip din. Pati yung liability, hindi obligation o mga commanders. Tama Kaya naman. maghanda-handa na dapat yung mga Iba pa? Malabon. Hindi, yung mga taga Malabon pa. Ah. Napakita na dito yung political will. Oo. 2028, maganda na kayo dyan. Relax kayo, ha? Malabon, sino ba? Malabon, oo. Kung kay Bem Noel lang. sino na? Wala. Kung kay Bem Siya Noel nga lang. nagpaano kay Bem Noel. Sila nga, siya. Ang ibig mo sabihin, napaalis nito Napaalis si na Bem siya. Noel. Yung Anwaray. Anwaray, siya yun eh. Siya yun. Siya Siya yun. nagreklamo na Oo. eh. Tapos ngayon sa Malabon. Oo, Ito yan. rin ang magiging stumbling Ito block na. Ito na. ni Bem Noel sa Malabon. Pwede, ano? Lakas daw ni Bem Noel sa survey sa Malabon. Saan? Ang lakas daw. Ha? Ang lakas. Ano yan? May 3% na raw eh. Ganun ba? Simula sa 1%, that's a 200% 200% increase. Ganun ba? Pwede? Malabon, no? Talagang malabon, no? May 3% na raw May ngayon. 3% na. Oo nga. Parang Nagsimula siya 1% eh. Pero matindi bakbakan nung ngayon. Balamang. Talagang ano daw, talagang bumubuhos. Bumubuhos ang ayuda. Umaabot daw sa nabotas eh. Nagreklamo si Mayor eh. Sa lawak ng ayuda, umaabot na ng botas. Nabigyan pa ng panggasto si Ricky? Nabigyan? Oo. Matindi. Sino nagbigay? Sino nagbigay? boy, Siyempre si siyempre. ano. Siyempre. Sino? Alam mo na yun. Alam mo na. Sino nga? Ha? Sino nga? Eh di yung Si Mayora. Ay, siyempre. Eh, siyempre. Hindi naman sila magkasama na. Talaga. Alam mo, mabibigat ng mga... ba- Mabibigat ba- ng mga... ba- ba- Yung mga bulong mo, mabibigat eh. Yung source mo, Yung second. source ko. Mabigat. Tika Malabon na source ko. Inspector General. Oh, yan ang number 1 marites ng Kanina, Malabon. fresh yung source mo. Ngayon. Ngayon, Ha? mabigat ang source ni Secretary. Mabigat si source. marites ng Malabon. Sabihin, hindi na. Hindi na? Hindi na sila... Hindi na. Hindi na, sabi sa akin. Toits. Wait. Alang iya. Ay, naku. Malamang ilaglag yun. Hindi, pero matindi ang ano doon. Matindi ang Gastusan. doon. Matindi ang ano ngayon doon. Ayuda! Alam mo, pinakamahirap niya, pag binilang Ayuda mo yung talaga. bibigyan mo ng panggastos, pati kakampi mo, babayaran mo. Ganun talaga ang politika. Nangyayari yun. Sabihin naman sa'yo, Kampi mo, tinutulungan mo. kailangan naman sabihin sa'yo, ba't yung kalaban Bigay mo, tinutulungan bigay ka mo ng kami? bigay, Hindi. oh. Di ba? Tama. Doon lang kami sa kalaban. Tama. Maganda naman ang mangyayari. Pero mabigat yung source. mo Mabigat sa yung kalaban. source mo. Ngayon ko lang narinig yun. ha? Secretary. Kilala nyo naman yun. Ayun. Hindi lang pala pampulis to. Pampolitika rin to. Pang Marites. Yan ang dahilan kung bakit nakulong si Mayor
Benjamin Abalos, senior. Oo. Kasama pa si chairman. Oo, yun ang Nung panahon na dahilan. yun, nung panahon na yun. Nung panahon na yun. Nakita ko na magkakamay nun eh. Ha? Nakita ko na magaan kamay. Talaga? Kapapalo na lamesa. Torny, labas mo na ako dito. Ha? Labas mo na ako dito, Torny. Hindi, kasi siya yung personal na abogado. Nung meron siya, nagpadala siya ng billing statement, bagal ang bayad, pinakulong niya muna. Nung binayaran siya, labas kagad. Nakasalubong ko nga eh. Nakasalubong ko, kinalabit ako eh. Ano ba naman yung kaibigan mo? Ako pa sinisingil eh. Siya nga dapat ang magbayad sa akin dahil sumikat siya. Sinabi mo ba, nagpapagawa ng building noong panahon na yun? Hindi. Hindi ko nasabi. Alam ko nagpapagawa ng building yun, kaya pinakulong Matindi, niya. matindi. Matindi pa ang kailangan. Matindi pa ang kailangan. Kaya dapat yung building na yun, kung alam mo, Hindi dapat darating ang elevator pag hindi ka Pag hindi na bayaran. bayaran. dapat gawin ko yun eh. Extension office ng City Hall ng Mandaluyong. Yun. Doon galing yun Doon eh. ang galing lahat yun. Yung building na Mga yun. ilang poster niya, no? Pero maiba lang ako, ha? Congratulate ko lang si Presidente BBM. Yun doon kay Biloso, yung ating kababayan na nasintensya ng kamatayan sa Indonesia. Alam mo, Ano ba ang kaso naalala nun? ko yung kaso na yan eh. Dahil, Illegal. Nagdala. na yan eh. Nagdala. Mule. Mule. Naging mule. Siya ang naging mule, nagpasok siya ng 2 kilo ng heroin papasok na Indonesia. Yun ang sabi sa conviction niya. Galing Pinas. Hindi. Galing somewhere. Wherever it comes from. oo. Basta nakapangalan sa kanya na pumasok. Pumasok. Oo. Ngayon, ang naging depensa niya sa korte, she was trafficked. Yes. Oh. Na-traffic daw siya. Oo. Which is very plausible. Oh. Kaya lang, syempre, para sa Indonesia, pag ikaw yung nakapangalan, ikaw Wala yun. yun. Ikaw yun. Oo. That's right. Oo. Pero dekada na itong na to, ng kaso na to, at dekada na itong issue to. At dekada na rin, ang dami ng sumubok 14 na na taon na yan. administrasyon na iuwi Ilabas siya. Hindi, si Biloso pa-waive sa ang Pilipinas. death penalty. Yun ang unang pakiusap ng lahat ng mga naging pangulo natin. Doon. Except Duterte, I don't think he even requested. Naandun eh, di ba? Nakiusap ba si President Duterte dyan? Na wag niyo. Oo, I don't kasama, recall kasama. na nag-request siya. Kasama. Hindi, meron Request din. siya. Meron din. In fact, mabait nga si Pangulong BBM sapagkat in-acknowledge niya yung roles ni President Duterte at saka ni President Aquino. Sabi niya, hindi naman yan sa akin lahat. Di ba? Ito, magmula sa Aquino administration, Nakikiusap na. nakikiusap na. Pero dito, malaking bagay to. Ang tanong lang din dito ng karamihan, Sec Boying, pag umuwi ba dito, ito ba ay laya na? Ganun Hindi. ba? Hindi. Ano ba mangyayari? Continuing yan eh. Parang ito ba yung nangyari kay ano ba yun? Hindi, kasi Ang Indonesia, Hindi iba sila eh. sa Spain, pinila sa Spain. Ito, ibang Indonesia yung principle ng committee kasi, Sa pag Indonesia. tinurn over sa'yo yung prisoner na Ano kanila, ba yung committee? Sige, ipaki-explain. hindi, yan ang friendship and respect For between each other. states. Between states. Yes. Kaya lang, dahil gusto ng Indonesia ng fresh start, Yes. ibinibigay na sa atin yung tao, si Mary Jane. Kaya lang, Because of the friendship of the two states. kaya lang, we have, it also demands from us that we respect their legal system. Yes. Ibig sabihin yung kanilang findings. Yes. Except for the death penalty, Nawala tayo. nawala Suspended. tayo, we will have to abide also by, we will have to respect the judgment of the Indonesian court. Yes. Tama So, naman. siyempre, Oh. within our legal system, pwedeng bigyan ng pardon or commutation of sentence. Oo. Even without the consent of the Indonesian. O kailangan siguro. Ayan ang hindi ko na sigurado. Kasi pag tinurn over na sa atin, atin na yan. Nasasatin na. Kaya lang, Ang understanding ba doon na it Sec will Boying? need a lot of legal research. Legal research. Kung ano talaga nangyari para may basis ka for commutation. Tsaka yung And- basic and- Kasi courtesy. kung talagang victim of trafficking, ma-establish mo ba talaga na na-traffic siya? Oo, Diba? oo. Or depende sa usapan ng di- Indonesian government because it might be that they will allow Ang mangyayari Veloso kasi to dyan- serve her sentence in the Philippines. Yun na nga, yun. Yes. Pag Yun nga yun eh. Yun pag na nga, inalaw yun na ng nga yun. Indonesian government to serve the sentence in the Philippines, ang binding pa rin is the Indonesian judgment. Yeah. Oh, diba? syempre. Indonesia. So, Dalawa kasi ito, dalawa. Una, yung mga sinasabi, dalawa kasi yung tungkol sa drugs at saka tong illegal recruitment. Yung sa illegal recruitment, nakulong na yung mga sinabi ni Mary Jane na nag-ano sa kanya. Okay, oo. So, nandito na yun, nakulong na sila. Itong sa trafficking, yung ngayon natin, yung sinasabi ni Sods, na sa Indonesia. And then, ang maganda nito kasi, nung panahon ni President Aquino at saka ni President Duterte, hindi nila nakuha yung sinasabi ni Sods. Yung committee. Yung committee. Oo. Hindi nila nagalaw yun. Kasi yun parang because of that, pwede nating i-relax kung ano man yung rules, batas
'di ba, na in-invoke para doon Hindi, sa at saka conviction the Indonesian government agreed na sige dito na kayo dito na siya mag-serve nung sentensya niya. So ano ba yun, Sekboy? Parang gagawin pa yata ng agreement yun, no? Meron pang formality for that bago Unilateral official, lang no? ano kasi ng Indonesia eh. Unilateral lang kanilang action. Ganun ha? Pero I think that our DFA will have to talk to them. Yes. Yes. Para out of ano yung terms, Respect no? yun eh. out of respect to the yun. Indonesian state. And out of gratitude. Ay, siyempre. Yeah. Oo. And then the other thing that mattered actually dito is President Subianto. Very good friend yan ng ni na presidente. BBM. Ganun ba? BBM, yeah. Mabuti. Because President Subianto was the son-in-law of President Suharto. And he was the commander of the Compassus, yung Special Forces Regiment. Ganun, ha? Yes. At saka ang vice ni President ngayon, yung anak, Yung anak ni ni- Widodi, di ba? Widodi. Widodi. No, Widodo. Widodo. Widodi ito. Widodi is And in which way, it spells Yeah. Inspector General. Yes. Yes. Parang ganon. Pero, bakit naman kayo, kung totoo na yung DOJ ba against doon sa ipagdating dito, ipardon? Hindi pa naman. pwede. Hindi naman. gawin eh. Kailangan lang talaga may basis tayo sa lahat ng ginagawa Yes. natin. Yes. We cannot do it out of whim or out of instinct na Pwede na. masiga tayo. Hindi ganon. clemency. Hindi ganon Hindi, yun. kasi siyempre, yung iba naman sasabihin, tinurn over na nga sa Pilipinas, therefore, nasa jurisdiction na ng Pilipinas. Pero hindi na mauulit yan pag ganyan tayo. Yun naman ang iniingatan natin. Hindi. At saka ang Indonesia, very, very strict sa ganyan. Kasi ang daming mga other countries na marami rin citizens na nando doon na exactly the same ang Condition. Kasi baka it will open, sasabihin, Pinagbigyan ng Pilipinas. Dapat ninyo. kami, pagbigyan nyo rin. it will open the floodgates in similar requests. Ano yan? It will affect all our relationships with other countries. And Indonesia. Kasi Indonesia wala tayong agreement ng prisoner exchange. Oo. Pero pag nag-prisoner exchange tayo sa ibang bansa, we cannot do that. Hindi natin dapat gawin yun kasi they will refuse to honor our Tama word. naman. Tama naman. Kaya Tama siguro naman. hintayin natin yung agreement between Indonesia DFA. and the Philippines to DFA. Kung ano yung Yes. terms and conditions noong paglipat dito ni At ni least Veloso. first thing- Importante, nauwi. Na importante, step by step, di ba? Step by Waive step. na yung death penalty. Una, Yun ang importante. Na-waive yung death penalty kasi wala tayo nun. Pangalawa, di ba, inalis sa kanila, napauwi rito. Di ba? Pangatlo, di pag-usapan. Dito, di ba? dito. Depende kung ano yung mga... I-validate natin lahat Yes, ng lahat. claims ng lahat. Tama na, para fair sa lahat. At saka para naman rinespeto natin Kasi, Indonesia. mga kababayan, pagka naman yan ay inuwi at binigyan mo kaagad ng pardon, para mong sinabi na yung Mali. ginawa ng Indonesia Mali. lahat doon ng investigasyon, mali. Mali. O, yun. Including Mali the yun, judgment. Di ba? Kaya dapat tumitingin sila ng procedure kay IAS. Ang ganda Mabigat ng yung procedure bias, niya, pare. mabigat. Tsaka general, Iba. Isipin mo. kung general, Oo. unang sultada, general ang Oo. tinamaan. Ang- Kung ako SPO4, SPO3, kakabahan. Oo, siyempre. Diba? Ang tindi ng procedures Kung nila. yung, ano ba yung 1 star ba yung tatamaan? 2. Two star. Two. 2 star. Dating NCRPO raw yun eh. May nagsabi nga sa akin from the office of the Inspector Mabigat General. na naman yan nagsasabi sa'yo. I was Pangatlo so- nang nagsabi so- sa'yo yan. Muntik ng kutusan. Ni Inspector Ni General. IG. Itong general. Oh. Bigat. Huwag kang gagalaw-galaw sa akin. Parang nanggigigil daw si IG. Gusto Nanginginig daw sa galit. Sa galit eh. Umuusok daw ang ilong. Ha? Namumula yung mata. Tumubo daw yung buhok eh. Oo, tumutubo yung buhok. Oo. Actually, alam mo sino galit dyan? Oo. Si Jerome Norbil ang galit dyan. Siyempre. Siyempre. Talagang... Huwag mo na sabihin yun. Huwag na sabihin. Kaibigan ni natapat ni General Biden. Oo. Hindi lang siya makatanggi. Oh, hindi siya ka makatanggi Saan? sa'yo. Hindi siya makatanggi Sa'yo. sa'yo. Hindi yung mga tanggi. Ganun Kasi ba? gusto mo rin talaga pa-dismiss. Oo. Kasi daw kung Wala, may commentatory nga kami. kung hindi daw yung si General 2-star ang pinadidismiss mo, siya susunod mo eh. Basta sino? Si General Marbil mismo yung susunod mo. Kaya lang, yung recommendation mo, aprobahan niya, alisin siya. Otherwise. Eh. Pero at least magandang umpisa para sa IAS. Hindi, gumagamit daw ng Congratulations. ibang channel eh. Ha? Yung IG, gumagamit daw ng Huwag ibang channel. gumagamit daw. Mabigat. Mabigat. Pero kahit pa paano, di ba? Kasi ang kantsaw ng marami, walang tinatamaan na malaki, Puro mga gurami. maliliit lang. Ito, General Marbil, once and for all, pakita natin, aprobahan nyo na kagad. Oo. Di ba? O, sa Lunes, o kaya mamaya, magkuha na kayo yung statement. I have Oo. approved the recommendation of the Inspector Inspector General, General. of the Philippine National Police to dismiss. Yes. Di ba? And forfeit. Ano pa paano ba yun? Forfeited lahat yun, di ba? All benefits. Sa ano yun? Perpetual disqualification. Perpetual disqualification. Meron ka pa bang nadinig doon, SOJ?
Meron pa. Ano yun eh. Mamaya na. Sa galit na lang yun. Sa usok na ilong yun. Ayun, no. Pumasok lahat ng ano. Pero believe ako dun sa sinasabi ni SOJ. Na? Babatukan na niya eh. Kukutusan. Nanggigigil daw eh. Nanggigigil eh. Iba. Nanggigigil. Usok ka ilong. Oo. Nambubula mata. Oo. General Norbil, ha? Mag-iingat At least ka. meron kang kasama. Break muna tayo. Oras po natin, 31 minuto na makalipas na ikasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Widodi Dulay. Good morning sa inyo, mga kapatid. Good morning. The one and only, pare. The one Kailangan, and only. The one and only Pupuntuhan ko lang, Inspector Yun General. doon lang sa NAIA. Napakaganda. Naiya. Napakaganda ng ginagawa ng grupo ni RSA, no? Dahil sapagkat sinabi niya na ito, tamang-tama, bago magpasko, magkakaroon ng isang magandang pag-aayos dyan sa NAIA para malagay natin na maging world-class itong NAIA na complex na to. Kaya lang, meron lang kasi ako natatanggap na mga text at saka mga hinaing ng ibang mga kasama natin sa gobyerno dyan, yung mga attached agencies na nasa loob ng NAIA, na ang nangyayari, mukhang lahat, pati yung government agencies, kailangan pumila doon sa, ano ba itong korporasyon na to? Parang sa private, yung NNIC, no? Na kailangan dumaan doon, hihingi ng permiso kung anong gusto nilang gawin na bagong mga sistema nila, patakaran nila, kailangan aprubahan na ngayon ng pribado. Ngayon, ako naman, ang punto ko lang naman, marami kasi humingi doon ng mga kailangan na ng mga action, no? Passes, medyo no? matagal. Hindi lang passes eh. Actually, medyo iba proseso doon, yung pagpasok ng mga tao. Yung layout ng mga functioning officers. Oo, medyo nahihirapan dahil napakatagal. Ano mahalaga dyan? Quarantine? Immigration, at saka ABSE Group, yung aviation security. Yan, importante yan. Na siguro, parang ngayon nangyayari, pumipila lahat dun sa NNIC. Sino ba presidente ng NNIC? The best thing that can happen there. The best thing that can happen there is you coordinate with the authority. Dapat naman. Oo, yun. You not talk to the NAIC immediately. Talk to the authority. Hindi, pero yung authority nga nang sasabi na nga na dumaan muna kayo. Ang problema kasi yun ang problema di ba? I also talk with the authority, by the way, Oh. I also talk with him. Oh. Sila wala na sila magawa That's not true. Yung Eric Ines. I-work out ninyo doon because that is the only way you can consolidate and work out kung anong terms ninyo. Pinaplano, pero ano yan Sila yan. Kasi pinaplano lahat yan. Ang problema rin kasi dyan, ang daming nag-uunahan na makakuha ng tindahan, makakuha nitong space na to. Concessionaires. Wala na tayo Possessionaires. doon. Private na yun Yung government yung government, ako, hindi ako natatakot dyan. Kasi ang immigration, pag hindi nila binigyan ng space, magiging domestic airport na lang sila. Tama. Di ba? Ang kwan lang naman dyan, dapat siguro iklaro doon sa MIAA. Di ba? At saka dito sa bagong tayong private NAIA na ito, bagong tayong korporasyon nila, Mr. Ang. Di ba? Na kung paano naman yung mga government functions doon sa loob ng airport. Ang tanong ko lang naman, tanong ng mga tao, sino ba talaga ang magdidesisyon pagdating sa functions ng gobyerno? NNIC din ba o yung government agencies, di ba? Meron ano yan. Siyempre, pag nag-undertake ka ng ganyang project, kailangan pinaplano mo lahat. So, lahat ng functions, kinoconsider mo. So, i-inform nila yung mga offices ngayon, yung sa proposal nila, na ito ang magiging layout ng kanilang functioning areas. Ganoon lang yun, maghihintay tayo. Dapat dumaan pa rin sa MIAA. MIAA talaga. Itong MIAA naman, dapat naman. Hindi kasi ang change kasi difficult talaga ang change. In transition. In transition Kasi from pure government to PPP. Hindi madaling ano yan. Kayo naman, MIAA, di ba, headed by Eric Ines ba yan? Yes. Eric Ines. Tingnan nyo naman na yung mga government functions, especially, for example, ako naririnig ko naman dyan, yung tipong papasok lang daw dun sa loob, di ba, na talaga naman doon nagtatrabaho at may gagawin. Ihingan pa ng letter. Di ba? Letter doon sa private corporation na yon, 1 day before, 24 hours. At pag-aaralan, kung ikaw ay deserving na mabigyan nung, ano ba tawag doon, body pass o whatever. Parang OB pass. Kung ikaw kung may function ka naman talaga doon sa loob,
'Di ba? Paano 'yun? You have to start from the very beginning. Kasi Mia before also had its own problems. Mia na yun, sila na. Tama naman. Kasi, Dinimanda nga yung GM ng MIA. Kasi ang nangyayari... Sinuspindi ng ombudsman di ba? Kasi ang nangyayari dati, every Tom, Dick, and Harry... Pwedeng pumasok. From that office, ikot ng ikot. Ngayon, hindi na pwede yung gano'n. Tama din naman. That is the reason why kailangan na consolidate na mabuti. I understand na talagang meron silang requirements. Yung PPP, yung bagong operator. Operator. At saka yung MIA. Pero may suggestion is, i-consolidate nyo na lahat yan. Sino-sino ang mga tao available dyan sa ganito na opisina? Ito lang ang pwedeng pumasok. Hindi, at saka... Any other, wala na yan. In addition to mag-usap kayo, ganun lang naman kasimple. Yes. Mag-usap kayo at i-harness ninyo at gawing maayos yung transition, i-inform nyo yung mga taong involved at affected kung ano ang dapat nilang gawin. Ano yung kanilang mga proposal para maaga pa lang, pwede sila i-correct or pwede sila mag-usap tungkol sa details ng pangyayarihan at panggagalingan. Halimbawa, yung mga maapektuhan daw dyan, ito naririnig ko lang naman and baka naman pwedeng pakitignan kung totoo. Yun naman daw maapektuhan dyan na hindi kukunin. Hindi daw nagpa-function ngayon eh. Di ba? Parang sinasabi daw, di bale, kayo na naman ang nandyan. Kami naman, paalis na. Hindi hinto na sila. Yung mga simple things. Okay na. Like yung mga, tinatawag doon? Yung Baggage. trolleys. Baggage. Alam mo yung trolleys? Pumunta ka. Carts. Baggage cart. Pagpunta mo doon sa carousel, sa conveyor. Makikita mo, nandito ka sa 1, yung trolley nandun sa 10 eh. Hindi ba alam nyo naman na may darating na eroplano at ang carousel na gagamitin, 1, 2, 3. Merong- Nasa 10 yung mga trolleys. Merong ganun Merong very simple things, Wala kasi silang baka hindi rin sila re-renew. Precisely. Pinapasakit nila ulo ng... Yun na nga yun. Ganun na nangyari doon. Ganon. Pero Ang problema, habang nag-iipitan kayo sa loob, yung mga mananakay. Yung services. yung pasahero, Pasahero yung mga nahihirapan. Pilipinong pasahero ang nahihirapan. Hindi, maniniwala na sana ako dyan sa mga ganyan sinasabi na mag-usap. Pero ang nagsabi rin kasi sa akin taga gobyerno din nagsabi, wala kaming magagawa Ang dami yan. Yun ang usapan namin dun sa aming PPP na kailangan lahat idaan sa kanila Ayun Yun ang sinasabi ko na sana yung functions ng government, ang manaig dyan, pag nagkaroon ng desisyon, government. Ang gagawin lang naman ng NNIC dyan, sila maglalatag o sige, ito kailangan Hindi, nyo, wala silang ilalatag ko ito. Pero parang sinasabi kasi, Sekboy, wala kami magagawa kasi yun ang usapan sa agreement na lahat sila may control over the Maybe, over baka the yung airport. Yun ang DOJ. problema, no? Hindi, example ko lang sa'yo, Dodo. Oo. Itong Pampanga, itong Clark International Airport. Sabi sa amin, magbayad kami ng rent Ha? para sa immigration. When you say sa amin, immigration. Immigration. Bayad? Tsaka sa IACAT. Sa anti-trafficking. Oo. O di sabi namin, di wag na lang. Kayo na lang magpatakbo niyan. Wala Alisin na ko kami yung dyan. immigration officers namin. Mag-domestic airport na lang kayo. Oo. Wala naman kami magagawa dyan. Tama. Di ba? Rent, magbabayad kayo. Oh. Alay, Mabilis pa sa alas 4. Sumagot ka. Hindi, libre kayo. Hindi ba? Hindi, yun Yung nga may- naman. It's just a matter of clarifying. Yes. From the very start kasi, MIA also had the same problems. Kasi landlord sila. They are supposed to be the ones handling everything else. Bago pa yung PPP, ang nangyayari, sila mismo may problema. Why? Because within MIA, may mga ibang interest. Within. Ang customs, ayaw nila bigyan. O sige, wala lalabas na bagahe. Walang pwede magdala na kahit anong bagay, papasok tsaka palabas. Tama. Yung gano'n. O katulad niyan, nababanggit mo sa Boeing, yung customs ha. Ito naman may mga nagsasabi lang sa akin, yung mga tiga-customs naman dyan sa airport. Yung bang paglabas mo, May x-ray. hindi, yung paglabas mo, meron doon yung mga, nothing to declare. Yes. Tapos yung merong Gusto i-declare. declare. Diba? Gusto declare. Meron daw ho dyan. Kasing lalaki tong studio namin, yung mga bagahe. Oo. Di ba? May sa dami, may kumukuha. Nothing to declare yun. Hindi. Palulusutin sapagkat merong kasamang, ewan ko kung May anong alalay, function may sa airport julalay, yun. super julalay. May julalay. Oo. Siguro mga 20 ganito kalaki sa studio, inilalabas doon, dumadaan sa kanya. Pagkatapos meron dadaan lamang na isang balikbayan, o siguro magpapasko rito. I-hold. May dalang isang kahon o 2 kahon na X-ray. pasalubong. May papa-x-ray, bubuksan, pahihirapan. Huwag naman ganyan. Hindi pa yan naman matindi dyan
Yung mga duty-free na binili sa abroad. Duty-free, di ba? Duty free. Sinisigil nila ng tax. Oo. Iniipit nila, Di ba meron ng batas yan Duty free nga eh. X amount, dapat yan na ano na yan, duty free na yan. Lalo, pag balikbayan, exempted ang mga balikbayan natin sa OFW. Oh, ito lang ho ang sa akin Exempted. Ako nakita ko mismo sa aking mga mata. 'Di ba? Halos 300 sigurong balikbayang box yung inilalabas. 'Di ba? Pero merong Julalay, may mga super julalay. 'Di ba? Lusot, tuloy-tuloy. Tapos makikita mo merong isa, 'di ba? Medyo hindi lang nakaayos, mahaba ang buhok, mukhang OFW, 'di ba? May dala-dalang bag, tapos may karton na dala. Hihintuin nung custom. Oh, hindi ka ba magbabayad ng tax? Ganun pa, diga. Hindi Ganun, naman. ha? Boss, wag naman Talagang, ganyan. ano pa, ha? 'Di ba? Ang lalaki nun, hindi nyo nakikita, dumadaan, tapos yung isang kahon, dalawang kahon, pipigilan ninyo. Paul naman yan. Yan. Di ba? Ano, by the way, yung tungkol dyan sa custom, ano ba talagang requirement dun sa pagpasok ng mga, halimbawa, ikaw, foreigner ka, hindi mo naman alam na kailangan mag-declare ka ng dala-dala mong currency. Kukumpiskahin ba yun? Hindi, kasi doon sa declaration form nandun eh. Oo nga. I'm bringing more than $10,000. Halimbawa, pag more Wala than naman yung 10,000. declaration form eh. Oh, hindi, meron eh. Yung arrival. I-travel. Kasama na sa Ayun i-travel. na nga, pag hindi ka marunong sa ganun, halimbawa, Pag may dala kang pera, kumpiskahin yung pera mo. tapos, Tas kung ano-ano pa ang pupuntahan mo. Either magbabayad ka ng penalty, payag ka penalty, ifo-forfeit din yung pinasok mo. Oh. Forfeit yun. Yun yung sa rules sa Tariff and Customs Code. Pwede lang naman yun na i-declare mo lang eh. Kung dala may pera ka, if you can justify kung saan galing ang pera mo, kung may sweldo ka talaga. Di ba? Ganun lang naman eh. Pero pag hindi mo dineklara, sabit ka. tapos confiscated. Forfeited yun. Forfeited. Oo. Kasi hindi mo dineklara. Like any other item na pinapasok mo na kailangan mo i-declare at hindi mo dineclare, ifo-forfeit. Kahit Pero naman tayo. araw-araw, lumalabas ang pera ng Pilipinas papunta sa Hong Kong. Ini-smuggle. Hindi. Ganun ba? No. Siyempre, di ba doon pa rin naman ang... Pero ganito. Sa mga foreign exchange. Doon pa rin ang Yung, hugasan? Doon pa rin, sinasabi mo, yung sinasabi mo, halimbawa, meron akong dalang 15,000 dollars ha? Papasok. Hindi ko na-deklara. Oo. Kukunin. Oo. Oo. Pero, ganito ang gagawin. Yung 5,000, ibibigay sa'yo, yung 10,000, yung sinasabi nilang, kukumpiskahin. Pwedeng ganon. Pwede ba yun? Hindi sa usapan nyo eh. Hindi. Bawal yun. Hindi, ganun na Hindi, nangyari. Bawal. Nangyari yun. Bawal yun, pero yun ang nangyayari. Nangyari. Underground. Nangyari underground eh. On the Kasi ground. ang rule dyan sa customs is pag pumasok at finorfeit, may i-issue ka actually ng resibo. Oo May ba? resibo yan that they have forfeited whatever they took from you. Yes. So yung usapan na gano'n, hindi Hindi yun legal official. yun. Hindi official. yun. Pero nangyayari. Ang pinorpit sa'yo, halimbawa, ang kinuha sa'yo, 15,000, sinauli sa'yo yung 5, yung 10,000 ang... Kasi ang bubulungan ka naman eh. Boss, anong gusto mo mawala sa'yo? 15 o posam lang? Oo, yan. Ayun lang naman Mamili ka magulo na lang. sa'yo Di ba? Oo. Di ba? Lalo na yung mga hindi naman aral. Hindi, ano nga ito eh? Foreigner nga, hindi nga Ayun na nakakita. nga. Ay, Yun ang nangyari. Lalo na. Lalo na yun. O kaya ulitin ko lang yung mga tiga-customs naman na nandyan doon sa mga nating to declare. Kala naman mo nyo magpapasko. Kung meron naman konting dala yung mga kababayan natin, isang box, 2 boxes, diba? Manong yun ang pagbigyan nyo. At yung mga malalaking kargamento, yun ang tingnan ninyo. Wag ho yung maliliit ang tinitingnan nyo. Kasi yung malalaki may timbre. Diba? Pangit ho yun. Sana lang pagbigyan na ho natin yung ating mga kababayan sapagkat magpapasko naman. At dun sa mga sinasabi ni Attorney Dulay, na dun sa functions ng government, maybe the DOTR, diba, can issue a guidelines or a Linawin lang muna nila, parang Ed, di ba? Ano ba talaga? Sino ba talaga ang Just susunod talk with dyan? the MIA. Mia. Diba? Si Mia. Hindi, Mia. Taga-Mia na nga nagsasabi. Hindi, yung We Mia are bound by the joint venture. No, that the MIA itself, agreement. mayroon mga problema sila within. May mga tao doon na pasaway. Hindi naman ako naniniwala that kahit na meron ng joint venture agreement, at Wala silang ang magagawa. government function isusurrender mo doon sa Hindi. private Concessionaire. JV concessionaire na yun. Hindi, O baka maybe lang si DOTR Secretary Jimmy mabilis yan. Bautista Mabilis kumilos siya. Magaling yan. makapag-issue ng clarification. Oo. Di ba? At kung ano man ho sana, Mr. Secretary, yung inyong mapag-usapan, sana i-cascade nyo sa mga tao, lalo na yung mga affected individuals. Kasi yun ho yung nahihirapan. Di ba? Kasi Magbe-break sige. break muna. naman po tayo.
Oras po natin, 51 minuto na makalipas sa 9 ng umaga. Number 1. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Dodo Dulay. Good morning, Good morning. gentlemen. Bati lang ako mga Yes. nanonood sa atin dito at nakikinig sa Facebook, si Juliet Gamban, Alvin Isip, Marilu Geronimo, Anthony Abrenica, Catherine Reyes, London Charlie, Andrew Oti De La Cruz, Net Perry, Glenn Kasuga o si Glenn, good morning. Florencio Pablico at si Tisoy de Guzman Kubakub. Good morning sa inyong lahat at salamat po. Morning. Pagsubaybay Ito. dito sa Yung mga aming nanonood programa. doon sa amin sa Facebook, magandang Salamat. umaga Sa po. mga nagpapabati dyan, yung mga babati. Ito. Oo. Siyempre si Bong Belica, as usual. Bong. Kasama natin ito palagi. Si Harry Inuprio. Si Lito, kabayan, Berhel de Dios, si Lito. Morning, good morning. Good morning sa Good morning. Colonel Cabugon na Supawa, Ilocos Norte. Bay, yung ating At pong... batiin lang natin, walang iba, si Justice and Ombudsman Sam Martires. Yes, nakikinig sa Uncle atin. Sam. Uncle Sam, Si Uncle Sam, nagmo-monitor Uncle si Uncle Hanggang Sam. kailan ba natin, si oo. Uncle Sam? Ano, no? Hanggang kailan? Next year? Next year. Next year pa. Next 25 or year. 26. Hindi ako sure. Oh. Morning, Uncle Sam. Siyempre, binabati po din natin yung ating regular listener, si Uncle Tom. Uncle Tom, magandang umaga sa iyo. At siyempre, yung kanyang may bahay, si Ma'am Bedet, meron daw konting karamdaman ngayon. May magpagaling po kayo. At marami pa po tayong mga ididiskurso rito at palagi kayong nakikinig dito sa executive session. Ma'am Bedet, Uncle Tom, good morning sa inyo. Ito si Mayor Ting Esgana diyan sa Cebu, tsaka si Governor June Tamayo. Gob. Good morning. Morning, good morning. Ano bang kwan? Siyempre, mo-monitor din sa atin si Regional Director Tony Maralag sa Pro 2. Region 2. Region 2 na mo-monitor sa atin yan. Saka si Toto Arboleda. Toto, good morning. Oh, sir. Nakikinig din sa atin. Si Toto, kaklase ko yan. Magre-reunion pala kami. 45th. Sa February, 45th kayo. Nauna kayo ng, di ba? Ateneo ka naman. Di ba? High school. High school, ano? Magre-reunion na rin ba kayo? Meron na Magre-reunion ngayon. Oo. Abi, hindi ko Last year pa nga, naalala. meron na. Ganon? Oo. Hindi ko naalala. 45th. Grabe ko. 2 taon ng high school ko eh. Ganon ba? Dalawang batch ko eh. Ganon ba? Bakit? 78 ako dapat, 79 na ako natapos. Nagdetour ako eh. Dito ka ba? So, dalawang batch mo? Wow, kakaiba ha. Tapos Dalawang ito batch si ha. Pearl Rubio ng Bukidnon, si paring Philip Cruz. Happy birthday kay Barangay Captain Boyet Mintu. Yan. Uy, Ng Tansa, Cavite. Oy. Morning, good Bagtas. morning. Morning, Kap. Sa iyo. Pinakamalaking barangay yan sa Tansa. Ganon Tansa. ba? Oo. Si Sen Mga JB. 45 to 55,000 voters. Ha? Wow. Barangay 45? Parang bayan 45,000 eh. voters. Bayan Laki ng parang barangay BF ng Paranaque, ganyan Ganon, din eh. ganon, Ganyan ganon. kalalaki. Malalaki yung Si mga... Sen JB nasaan? Nasa Palawan. Malawan. Sen, Naging isda. Nangingisda. Sana'y meron ka Hindi, meron sila ni mangisda na, yan, ano, ha? ni na... Boss Chase? Sana may Boss Chase, babingwit ka. Butch Chase. Meron Sana sila may din ng Butch Chase. bingwit ka. Sana may mabingwit ka dyan. Oo. Pero siyempre, binabati natin yung pinakamagaling at pinakamagandang Chief of Staff dyan po sa Senado. Di ba? Si Attorney Cheryl. Attorney Oy, Cheryl. Cheryl. Birthday, happy Oo. birthday. Happy birthday. Last week yata, last week. Oo. Happy birthday, Attorney Cheryl, ha? Oo. Si Sen, ikaw na bahala magbabantay kay Sen. Oo. Pakialagaan na. Pakialagaan lang yung kaibigan natin. Alam mo namang medyo kuwan ngayon yan. Meron silang ano ngayon sa Palawan. Chase. Ma- Motor. Motor nila, Butch Ingat Chase. ha, Sen JB ha. Ingat. Siyempre si Governor... Mag-iingat siya o mag-iingat sila sa kay Sen JB? Binabati It rin cuts na- both ways. Teka. Napanood nyo ba si Francis Zamora? Sa YouTube? Oo. Mukhang inahamon si Senator Jinggoy eh. Nahamon si Senator Jinggoy. Oo. Ano sinasabi niya sa Senator Jinggoy, this is no longer Estrada country. Oo. It's Zamora country. Hindi nga. Oo. Ganon? Tanggapin nyo na. Di ba nawala na kayo? Basta kayo. Oh. Oo. Oo. Sinabi, tanggapin yun, tapos Oo. ganon. At saka sinabi, matapang lang kayo dahil nandiyan kayo sa Senado eh. Oh, di ba? Hindi nga, sinabi Sabi din ni yun. Mayor Francis. Senator Talaga? Jinggoy, payag ka ba niyan? Ba? Di ba? Waka mo nga sa tenga. Oo. Total, nasa Hindi, Palawan. tawag niya pa kay Senator Jinggoy, saan ganun? Ganun ba? Ibang klase rin. Ibang klase rin siya. Bigat. Huwag naman yung ganyan. Hindi, gumagaya kayo sa dapat hindi ginagaya. Hindi tama, di ba? Kung mali ang pag sinabi Tingin ko sa inyo. idol niya si Sarah. Ha?
Idol niya si Sara. Oo, hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda yun. Pangit. For a public official. Alam ho niyo, Lalo wala na. ho nagmamay-ari ng San Juan. Oo. Yan ho ay... Pag-aari ng mga... Saka ang power ho, temporary. Wag ho kayong mag-iisip na kayo na lang ang nakaupo dyan panghabang buhay nyo. Hindi po ganun ang hindi ganun buhay. yan. Ang pinagmumulan ho kasi nito, yung sinasabi ni Senator Jinggoy dun sa kanyang privilege speech nung isang araw, na sobra daw ang itinaas ng butante ng San Juan. Di ba ako naman, hindi ko maintindihan dito kay COMELEC Chairman George Garcia, nahihinaan ako. Di ba? Bakit naman? Mahina. Malambot. Gusto niya yung talagang, hindi, I ask the lay Congress to amend the law, ganyan. Sa dami ng power ng COMELEC, hindi ba? Halimbawa, yung palagi kong pinapakiusap dito, bakit niya pinapayagan ng COMELEC yung, ano yun? AKAP. Ha? Ano yun? Meron pang, ano yun? 4Ps. Diba? Tapos yung iba pang mga government social welfare programs na gagamitin doon sa party list ng mga pangalan. Diba? Ang gusto ni German George yata, klarado. Diba? Na bawal. Ang dami-dami. Yung very vast to ang powers ng COMELEC, lalo na ngayon. Abay, ang tatalino nyo dyan, Chairman George Garcia, meron kayong dean, meron kayong justice, di ba? Meron kayong kung saan-saang abogado. Pagpapaikutan lang kayo nitong mga party list na to na gagamitin yung acronym na mga mahalagang programa ng gobyerno. Sa akin lang naman, wag naman yung outright na deceiving, di ba? Sana ho, Chairman George, makita nyo lang yung punto. Wag naman ho yung, hindi, wala kaming magagawa. Moto proprio, we cannot. Hindi ho tama yan, Chairman George. Sa dami, hayaan nyo, paalis nyo sa kanila and let them bring you to court. Di ba? Kung sinasabi nilang mali, kayo public interest eh. Hindi ba, Chairman George? Bakit naman hindi nyo pwedeng gawin yun? Di ba? 4Ps, ilalagay nyo sa party list. Sobra naman yan. Ang isang GSIS, ano yun sa? Pensionado? SSS, GSIS. SSS, GSIS. Pensionado. Nabili na ba ng party list na yun yung SSS at GSIS? Di ba? Sasabihin ni Chairman George, de moto proprio, wala kaming magagawa. Diyos ko. Ang Pero dami ito- yung magagaling dyan, napapaikutan lang kayo itong party list. Pero ito may magagawa sila doon sa sinasabi ni Senator Jinggoy. Meron talaga. Na yung dumoble na hindi Because- katakataka. Unang-una, dumadaan yan doon sa COMELEC election board ba yun? Meron. Inaaprobahan nyo doon sa lokal yan. Ikaw, Chairman George, you instruct your election officers. Anong Na nangyari? maging mahigpit kayo. Di ba? Hanapin nyo yan. Di ba? Ang problema kasi dito kay Chairman George, kung din eh. Player. Ay, nako. Chairman George, ang laki-laki nung pag-asa na ibinibigay nung mga tao sa inyo. Sana naman gampanan ninyo yung tama yung pagiging chairman nyo Pero ng COMELEC. nagano na. Wag ho kayo puro hagad. Di ba? Puro kayo batak. Di ba? Chairman ng COMELEC, may batak pang motor. Sus. Meron ng pero nagpakita na ng Miro system. Pinakita na ba? Nagano na. Maandar. Umaandar. Maandar ba? Umaandar naman. Kami naman, we will support you, Chairman George, kung doon sa mga dapat nyo supportahan. Pero naman doon sa tingin namin na dapat kayong kumilos, we will also point it Maganda out naman. sa inyo. Magandang kilusin. Para kumilos kayo. Kasi Ito tanong ko lang pala. Dahil ko sa eleksyon, sinasabi mo yan. oh, Bakit ba tinutulak pa rin yung pag-postpone ng election sa BARM? Dahil lamang doon sa pagkakaalis ng Sulu. Malaki ba impact doon? Yung pagkawala ng Sulu? Oo, To impact to affect the entire BARM? maiintindihan ko pa yun eh. Alam mo, Talaga ikaw ba, yan, sa ayaw ka ba na i-postpone pa yun? Yung at alam this mo, pag, later stage pag to... pinakinggan mo kasi, both sides mayroong Oo. punto. Oo. Both sides may punto. Na I hope ma-clarify ng Supreme Court kung paano. But at the end of the day, di ba, it's a democratic process. Boboto yung mga tao, sila magsasabi, gusto namin sumama o hindi. Pero meron Sinabi lang, ayaw nila sumama. So, paano? merong Ibig sabihin, pipilitin mo na masama isang bayan na ayaw sumama? Hindi, pero ano hindi na yan kasi eh. ganun kasimple. Hindi. Gusto ko lang malaman nga Tama paliwanag naman. natin. It is really the peace process na involved sa kabuuan eh. Oo. Diba? Kailangan mong Total total approach. Total approach Kasi yan. kung dito pagbigyan mo to tama ito. Ito pagbigyan mo lang ito. 'Di ba? Yung buong entire peace Hindi, tama. process. Naiintindihan ko yung sinasabi mo yung peace process. Pero ang tanong nga dito ngayon, paano mo pagtutugmain yung alam natin na kailangan buo ang paningin dito sa issue ng sa BARM at yun ding batas na nagsasabi na ang mga sasakupin lamang ng BARM ay yung boboto Pareho nga sa isang halala. So, paano? Ano mangingibabaw? pareho Ano- ang tama eh. Ganito yun eh. Oo. Yung nakalagay doon sa BARM law na
all Muslim majority provinces and communities are included in the territory of BARM. In other words, they are part of that autonomous region. Ngayon, kung natalo ka doon sa botohan in that particular area, pero nanalo yung the whole area, kasama na kayo doon. You just express your sentiment na ayaw ninyo diyan sa area na yan, pero natalo kayo. Pero doon sa resulta, Bakit kasama ka. Yung Sulu ba, hindi ba talo ang ano doon? Oo nga, pero yung buong resulta, panalo eh. Buong basulta. Yung resulta, nanalo silang lahat eh. Nanalo yung buo. Nanalo yung yes eh. Na masasakop kayo na itong BARM law. So therefore, Nanalo ang yes saan lugar? sa lahat. Except for Sulu. Sulu. Now, that does not mean na hindi kayo kasama. Kasi nanalo na nga yung yes eh. That means that the law is in effect. Yun ang ibig sabihin yan eh. Paano Sulu doon? Sinabi ng Sulu, ayaw nila. Hindi. Kaya sabihin, kailan ikaw, Ay, kumbaga, sabihin na mangyayari, parang botohan Yes. among Majority. different areas, hindi Yes. dapat individual. Yes. So, sinasabi mo, yung boto ng taga-Sulu, wag lang bilangin. Pag nanalo yung mga kapitbahay ko, sinabi, gusto namin mag-barn, sama ka, talo ka eh. Ganun ba? Sama ka Ganun talaga. ba yung pananaw? Ganun ba yung logic doon? Sama ka yung talaga. batas eh. Yun ang batas eh. Hindi, ang batas sinasabi na kahit bumoto ang Sulu ng ayaw nila sumama, kailangan sila isama. Muslim, basta nakalagay sa batas, Muslim ang medyo majority. clincher dyan yung bagong Supreme Court decision. Oo. Di ba? Yun ang joker na doon. merong konting conflicting doon sa BARM law. So, ang punto ngayon dyan, paano mo i-reconcile yung BARM law as to the Supreme Court recent decision? So, ibabalik mo ba sa Supreme Court again? 'Di ba? Ipo-postpone mo ba muna while the motion for reconsideration is pending? So, yun yung mga dapat mong pakinggan. So, pag pinakinggan mo naman, lahat sila may punto eh. So, paano mangyayari dyan? Kasi ang niyan, halimbawa, you did not vote for it, pero natalo kayo, you will still be considered part of the BARM eh. No, parang eleksyon. Parang Di ba? eleksyon. Natalo Ganun ko ba yung- yun? Pero ang desisyon ng Supreme Court nga, sabi nga, Yun hindi na nga, daw nga eh. yun ang joker doon. Yun na nga ang problema. Yun ang joker So, doon. ano ngayon na? May Supreme Court, mayroong batas. O, paano ngayon yan? Pero Ay, sana yun lang maging maayos, mapag-usapan. But ang sinasabi nga nung iba, in the meantime, postpone muna natin. Ang sinasabi naman ng iba, hindi, sobrang tagal nyo na dyan. Di ba? Yung yung Bangsamoro mga 5 years transition. na kayo dyan, 5 years na kayo dyan. Sa transition. Tama rin naman. Well, anyway, sana ma-resolve ng maigi na para naman dun sa ikagaganda ng buong BARM na yan. Hindi ba? Well, ano pa ba ang mga ibang mahalagang issues na lumalabas nito? Hindi, ito, isa pa kasi nagiging issue ngayon, sinasabi ng mga tao, yung biglang tumaas yung peso against the dollar, ano? Ito na naman po, ulitin ko lang po, ang namamahala po niyan ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas po. Autonomous po yan. Huwag niyo hong ipatong sa administrasyon yung pagpapalawig ng o yung issue ng exchange rate. Kaya nga tayo merong monetary board, meron tayong independent Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung meron man issue Independent sa pagtaas ng autonomous ang Independent? Autonomous. ang BSP. Autonomous ba yan? Oo, sila dapat nag-dictate Ala, oo. noon kung sila dapat nag-aayos ng monetary policy natin, whether tataas ang peso, bababa, sila yan. So kung may issue tayo dahil tumataas ang peso, bumaba, ang magpaliwanag dapat niyan, BSP. ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi sila may hawak ng monetary policy natin eh. Hindi naman nakikialam ang gobyerno dyan eh. Kaya nga sila hiniwalay, para nga alam nila kung ano yung trabaho nila eh, di ba? So hindi po issue rin yan ng problema dito, or sinasabi nila dahil sa binsa, sa inflation. Hindi po, ang yan po ay dapat ba magpaliwanag dyan ang Bangko Sentral, sabihin nila kung anong impact nito dahil sa global market ngayon. Talagang malakas talaga, dolyar. Tumataas talaga. Magkakaroon lang nga tayo ng issue sa taas kasi yung ating mga utang na denominated in dollar, lahat ngayon biglang lumaki. Hindi, pero kahit na sabihin mo na may food inflation tayo,
Meron din ang mga Amerika eh. All over the world. pinakamalakas Global sa yan. ekonomiya, Global yan. In fact, ano nga sila sikboying. In fact, the Western economies, especially sa Amerika, nag-ano nga sila ngayon They are cutting back yung mga tao sa consumers sa mahal. Kaya nga Bili sa kanila, hindi na sila gumagastos. Malaking Ano factor kasi- nga yung kung bakit nanalo si Trump The dollar economic performance. the dollar kasi is the international currency reserve. 59 na kasi Kung ano nangyayari sa Amerika, apektado tayo kasi kung nagtataas sila ng interest para pabalikin nila yung mga pera sa Amerika, medyo rin tayo, apektado tayo doon. Kaya nagbabalanse rin. So far so good naman ang Bangko Sentral They've been able because they are working within the band Hindi, okay So, naman yun. workout, Sabi ko lang, lifestyle. yun sila magpaliwanag. Wag ipasa sa... wag ipatong sa ipato sa administrasyon. Sila magpaliwanag. Bakit baka naman nagkakaganon BSP yung... Gob Kaibigan mo naman to si BSP Gob Okay. Classmate, sabihin mo, mag-explain ka naman ng konti. Nag-explain naman sila. It's just a matter of disseminating the explanation na properly ma-work out. Kasi it's a global, kailangan talaga din na It's a kailangan global din challenge. gumalawang Bangko Sentral kasi mahirap din masyado nilang palawigin yung exchange rate sapagkat marami tayong mga produkto na inaangkat in dollars. At malaki impact sa atin nun yung import na Mamahal yan, fuel. mamahal. Ang laking Pagkain. pagkaya pa nga, medyo hindi pa nga tayo, self-sufficient na tayo sa maraming bagay, Sekboying. No, that is the reason why mayroon nga tayong dapat na workout from the other agencies. Ang impact naman dito sa other agencies, lalo na yung mga producing agencies na dapat nag-aayos. Halimbawa lang, pwede bang mangyari na 98% ng ating salt requirements import natin? Gagalit si Mga ganun Mrs. Villar niyan. Pag ganyan. Diba? Pwede bang yung mga sayote, yung mga ganun pa rin ba tayo? Dapat our production facilities, our production activities should really be Alam mo, ramped yun ang up. kulang sa atin. Yun ang kulang alam mo, ako lang, dadagdagan ko lang sinabi mo kung Jonathan. Yung production natin dito na sa agriculture, actually, Ayusin kung natin. titingnan, mataas naman. Mataas naman. Ang nagiging issue lang dito is paano i-dalin Logistics. sa mga bayan. Kasi umiikot ako nakikita ko naman sa region yung mga produce ng ating mga magsasaka. Yung galing at talino nandun. Alam mo, Minsan nasasayangan ako. Yung galing at talino. Yung galing at talino Nandun, kayang-kaya Ang problema natin ito yung mechanization. Diba? Lalo na if you export to the first world countries. For example, like in Japan. Diba talagang hahanapan ka dyan. Kung wala ka nung bagong technology, wala ka nung bagong mga makina, etc. Diba? To enhance yung production, doon talaga may... So, yan naman yung mga malalaking capex na kailangan. So, tingin ko, tingnan natin, makatulong yung gobyerno. Oo. Diba? Doon talaga papasok kasi hindi kaya nung ordinaryong... Hindi kaya. Alam mo, supply chain ang issue Lalong-lalo na supply sa chain. logistics. Logistics talaga. Oo. Kasi we are an island country. Archipelagic Archipelagic tayo. Kung Thailand lang, mas madali. Land mass lang sila. Isa lang no? Siguro naman ngayon, binabalangkas yung budget. Diba? Paano ba yan, Sekboying? Kailan ba yung BICAM? By next week. By next week, yung BICAM. Tapos na sila sa Senate. Tapos na sa House, sa Senate, di ba? December pa yan. December pa yung BICAM. Next week, mag-uumpisa na yan. Diyan sa BICAM, baka naman pwedeng, total, mag-uusap naman kayo. Maraming milagro dyan. Maraming milagro. Pwede ba, Senadora Grace Bo, di ba kami naman kuha ninyo, mga fans ninyo. Di ba, kung po pwedeng lagyan natin ng konting transparency, yung meeting dyan sa bicameral conference si Senadora committee. Grace naman, being the chairman of the Committee on Finance, kasama naman niya sina Sen JB. Kung nandun si Sen JB, medyo mapapanatag ang loob ko. Pero kung yung iba, diba, baka mamaya meron na naman rider provision na lumabas dyan. Diba, kung saan yung extra pera na naman ng gobyerno ay mapunta sa kung saan. Diba, baka yung pera nitong PhilHealth. Diba, baka naman, ang imbis na yan ang gawin ninyo, ang hanapin ninyo, humanap tayo ng kapalit dito kay Manny Ledesma. Diba, na clearly, wala talagang... Wala pa kapalit? Wala pa Clearly, talagang walang empathy dun sa mga kababayan nating nahihirapan. Bakit kanyo? Pag tinignan mo kasi, yung performance ni Ledesma, talagang puro numbers Diba? Puro finances. Bakit? Kasi yun ang background Pag tinignan mo yan, galing PCI Bank, galing Royal Bank of Canada, galing doon sa mga investment houses sa Hong Kong. Puro finance ang background Walang public health
Di ba kaya hindi naiintindihan yung mga nararamdaman ng mga kababayan natin na pag may na-ospital na kamag-anak, nanay, lola, tatay, lolo, anak, ang laki-laki ng binabayaran, siya, ang kanyang priority, Ayusin yung financing. mag-generate ng savings. Nakita mo ang sagot sa Senado, pabalang? Buti nga, hindi kay Sec Boying pumasok eh. Nako. Mabibigwasan. Hindi, marami. Ang sagot ba naman hindi ko naman kasalanan yan eh. Di ba? laki pa naman ng kami ni Sik Boying, parang plato. Oo, buti nga mabait si Sen JB. Kasi si Sen JB ang nagtatanong. Abay pa ba lang kung sumagot? Bakit sabi niya, ba't mo ako sisisihin? Dumating na yung perang yan. Yung mga predecessors ko, inipon yan. Ito naman ang masasabi ko sa iyo, PhilHealth President Ledesma. Kung talagang dinatnan mo na marami kang pera, di ubusin mo para ibigay mo doon sa mga may sakit nating mga kababayan. Hindi. Yung nga yung problema dyan. Hindi. Tulong mo sa nangangailangan. Ang mindset kasi dyan sa PhilHealth Mag-generate ng savings. is an insurance operation. Kasi nga, ang background Yun lang ang pangalan yan. Health assurance. Diba? Insurance, health assurance. Kaya lang workout din nila. Pero ang totoo niyan, it's a public service. Public service. Kaya nga, Ang ibig sabihin ho, PhilHealth President Ledesma, kung hindi mo naintindihan, ito i-explain ako sa iyo. Pagka meron kang bilyon-bilyon na natitipid, ibig sabihin niyan, bilyon-bilyon disservice, 'di ba, sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong, ang hindi mo ibinibigay at iniimpok mo lang sa bangko. 'Di ba? Kaya Yun ang nga, hindi mo maintindihan. Kaya nga, ang pinakamagandang pati dyan, in order para mabalanse siya, yung sinasabi ni Nasen, na there is a provision in the PhilHealth law, na universal health care law, na nakalagay doon, dapat yung health standard system, council, meetingin na nila yun, maglatag, halimbawa, kung cancer ka, ito yung mga, kung heart ka, ito. But the long and short of it is that hindi ho kasi masyadong naintindihan ni itong si Mr. Emmanuel Ledesma yung pangangailangan ng mga tao versus doon sa serbisyo na dapat ibinibigay ng PhilHealth. Yun lang naman yun eh. Ang laki-laki ng ibinabayad ng mga kababayan nating mahihirap sa mga ospital. Di ba? Magkano ambag ng PhilHealth? 10,000. Kaya diba, 12,000. Hindi, yung mabigat dyan yung pag malalang sakit mo, talagang kuminsan hindi mo matustusan dahil kulang talaga yung inaabot. Kaya nga, yung standard na yun, yung rate standard na yung workup. Pero more than that, yung preventive aspect, trabahuin na nila yun. Kasi hanggang ngayon, I think only about 30% of the total population registered. At saka nagkaroon na ng first encounter with the doctor. Yung first encounter, nandoon na lahat. May blood test ka. Yung preventive. Yung preventive aspect. Wala. Sa akin, yung coverage ng PhilHealth, hindi nga 100%. Ang daming indigenous peoples, ang daming PWD, ang daming mahihirap sa mga probinsya na hindi nako-cover pa nitong PhilHealth. Bakit hindi yun ang unahin mo bago ka magdeklara ng savings? Ang sasabihin nila, Actually, sa hospital, they will treat you as a PhilHealth patient. already. Kaya lang, ang maximum benefit baka hindi mo makuha. Yes. Yun. Bukod pa sa dinadagdagan nila yung sakit. Ito naman, ako, nahuhusayan ako dyan. Tapos bibigyan ka ng case rate na hindi mo kailangan. Tapos Hindi mo alam yun. Kukunin sa'yo, ganito. Basta Pero nakalagay doon. Na yun, iba na case rate mo. Yan na, iba na. Ako, nagagalingan ako doon sa Secretary Ted Herbosa. Di ba, marunong, may empathy. Public diba, health, sanay sa public health. merong experience sa public health. Mr. Secretary, baka naman pwede kayong kumuha dyan, marami namang magaling dyan. I-recommenda nyo na sa Presidente, palitan to si Ledesma. Di ba, kawawa naman ng mga Pilipino pagka ito pa naandyan. Di ba? Pero Disservice no? Disservice. Disservice di ba? Ano ba, PhilHealth? Attach lang yata PhilHealth. Yes. Ang Separate. chairman Chair. dyan, Department of Health. Finance. Pero banatan yan. Banatan. Within. Mr. Secretary Herbosa, hanap na kayo ng kapalit. Palitan nyo na to si Ledesma. Mr. President, wag nyo na itong patagalin. Yeah. Milyon-milyon mga Pilipino dependent sa PhilHealth. Mabubuisit lang dito kay Ledesma. Break lamang po tayo. Oras po natin, 20 minuto na. Makalipas ang 10 na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning po. Good morning. Dahil gusto ko lang makiramay doon sa amin dalawang kasamaan sa PNP. Si Police Corporal Roselyn Bullas at si Patrolman Kurt Sipin.
ito yung dalawa na napatay doon sa gunfight. Nagawa sila ng bypass operation sa Maguindanao, Sultan Kudarat. At Nakipagbanatan. nabanatan sila doon at sugatan yung dalawa naming kasama sa PNP. At alam mo, kaya ako lang naman nababanggit to kasi para lang malinaw lang sa mga kababayan natin na sa totoo lang po, doon po sa mga operatiba namin ng Intel, marami po dyan na pag nagkaputukan sa buwis buhay talaga, lalo yung sa droga, especially dito pasensya na po mga taga Mindanao. Pero talagang problema po talaga dyan sa Mindanao area. Matindi. Yung droga talaga dyan sapagkat yung laging nangyayari yan kapag may operatiba na sa mga bypass, laging putukan ang kinakalabasan talaga dito. At ang masama nito, marami na po kami mga kasamahan sa kapulisan na nadadali sapagkat ganun ho talaga ang ganun talaga ang sistema ng Maguindanao tsaka Lanao, no? Ang maraming drugs, tsaka Sultan Kudarat. may iba pa. Oo, may Cotabato, meron din. Kasi mahirap kontrolin yan yung area na yan. Kaya Dagat yan ito lang po. Parang frontier nga yan frontier. Kaya po yung aming mga kapulisan po, siyempre, buwis buhay talaga yan, lalo yung mga nasa aming mga intel, operatiba namin. Kaya yun po, nakikiramay po kami sapagkat ang buhay po ng kapulisan, hindi naman ho, hindi naman ho puro akala nyo, nakikita nyo lang ho yung mga mahirap yung trabaho ng Mahirap yan, mahirap. Marami ho dyan talaga na sa aming kapulisan. Karamihan ho. Nagsisikap talaga 99% ho dyan. Talagang buwis buhay ho ang kanilang ginagawa dito sa atin. Kaya, nakikiramay lang ho kami. Kiramay at ho sana kami. makita namin ito at baka mabisita natin. At mabigyan natin ng tulong. Kahit kami sa IAS, ganun din ho. Dahil pag iniimbestigahan po namin, nakikita po namin yung alam mo, kita namin parang Ed, kung Jonat, yung report. Automatic kasi investigation namin Alam mo, nakikita kailangan namin mo yung tinatamaan ng mga kasama namin. Pero automatic din naman yung assistance ninyo, Assistance naman, pero kulang. Kulang. Ito, bibigyan kita. Kasi nag-text si paring Bong Bong Sino? Ariola ng PCSO. Bong Ariola ng PCSO. Sabi ni- Meron kayo pwedeng bigay dyan May sa mga tutulong daw, may kapulisan tutulong. natin. Sabi ni paring Bong, 'di ba? Ang laki daw ng share ng PCSO sa PhilHealth. Recently, 1.2 billion ang turnover ng PCSO sa PhilHealth via National Treasury. Diba yan, imbis na itulong dapat Boss Bong, diba? Dito na, tumulong Tinatago kayo. ni Ledesma. Baka naman pwede niyong bigyan ng konti yung PNP dito sa IAS para naman makatulong dun sa ating mga kababayang pulis, mga pamilya Na naapektuhan. Oo, malaking tulong yan. Kasi alam mo, ito ang problema kasi, yung mga tinatamaan namin ng mga pulis, recovery time, Yes. ang tagal niyan. Hospital, sa Hindi hospital. makabalik sa serbisyo. Tapos pamilya, hindi kumikita. Siyempre, yun iba, nababaldado nga So talagang dapat talaga supportahan dahil alam mo, mahirap yung trabaho din nila. Mahirap din. Mahirap talaga. Hindi naman totoo yung sinasabi. 99% meron po meron, ng ating kapulisan, lahat po yan buwis buhay. marami hong mga mababait na pulis. Sabi Magaling ni ho. Inspector General, Magaling, 90%. hardworking. Diba? Meron lang mga konting kulokoy dyan. Na wag ho silang mag-alala. Nandyan si IG. Oo. Diba? Kayang-kaya niya yan. Hindi ho natatakot to si IG. Dahil Maski na sino pa. Kahit daw si Chief PNP, hindi sasantuin ni IG. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya raw niya yan. Di ba? Pero tayo, wala nang oras. Okay. Di ba? Paano, Sen JB? Paring Pau. Wala kayo kami, meron kami pupuntahan. Diba? Ngayon, hindi Bagong restaurant to. bagong restaurant to. Ayos to. Hong Kong Bay. Boss Alfred. We're on our way. Yan. Papaalam na kami. Hintayin muna natin si SOJ. Yan na. Kasama ko paalam. Kong, umpisa mo na. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Ito po si Boyeng Remulla. Next week, magkita tayo muli. Ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Sa ngalan naman po ng ating mga kapartner, Senator J.V. Ejercito na nasa Palawan, si Paring Pau Capino at si Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako po si Ed Davier mula sa bayan po ng Parañaque, bumabati ng isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Salamat Facebook. Thank you. Thank you. Thank you.